Sinaksak ko ang aking kapatid at inilibing ng patiwarik. Magandang umaga mga kaibigan. Ako po si Brigadier General Johnny Macanas, Armed Forces of the Philippines, retired, the Vlogging General. Welcome po sa aking channel. Ipagpatuloy natin ang malungkot na kwento sa buhay ni Corporal Inercita Lopez alias Cadore. Isang araw, lumapit siya sa akin at malungkot na mukha nagkwento siya. Nasabi niya, "Sir, may mabigat akong dinadala sa konsensya." Sabi, "Ano yun?" Marami naman akong pinatay na mga tao, sir. Kasi nga, labanan, nagrebelde siya. Kaya lang meron akong pinatay na hanggang ngayon, cargo di konsensya ko pa rin. Hindi maalis-alis sa isipan ko. Sabi ko, "Ano yun?" "Alam mo, sir, ang aking kapatid, sinaksak ko, pinatay ko ang aking kapatid at inilibing namin ng patiwarik." Halos hindi ako makapaniwala. Kayo ba mga kaibigan, maatim nyo ba na patayin ang inyong sariling kapatid? Ako, never. I am willing to sacrifice my life to save the lives of my brothers and sisters. Kaya ang tanong, bakit si Cadore naatim niya na saksakin, patayin ang kanyang sariling kapatid? Sarili ba niyang kagustuhan ito? O nautusan lang? Again, this is another sad story, sad chapter sa buhay ni Cadore. Okay, ito pang background. 1979, pumasok na bilang inpeng rebelde si Cadore, minor de edad pa. At yung mga relatives niya, elder brother niya, pumasok din. So marami silang magkakamag-anak na sumama sa rebeldeng kilusan. Okay, nung mga middle of 1980s, ang Armed Forces of the Philippines, ang kapulisan, nakatanim sila ng deep penetration agents within the communist movement. So dahil may espiya ng gobyerno sa loob ng kilusan, napansin ng mga communist leaders na ang mga lakad nila, natutunugan. So something must be done to remove those deep penetration agents. Na hindi naman madami, but meron. So ang desisyon ng communist movement is magkaroon ng purging. So tinawag nila ito na Operation Zombies. O dito sa Mindanao, tawag nila Ahos Campaign, Ahos Bawang. Bakit bawang? 'Di ba ang bawang ang aswang o multo takot sa bawang o ahos, kaya Ahos Campaign. So basta 1980s, I think 82, 83, 84, 85, 86, 87. So matagal-tagal din yan na purging. Yung mga pinagdududuhan nilang mga informers o kampi sa gobyerno, talagang pinagpapatay nila. And estimated, buong Pilipinas, more or less 20,000 Filipinos died of this purging. Marami dito mga kawawang sibilyan na pinaghinalaan lang. And Cadore told me, nung nabubuhay pa siya, na nasaksihan niya ang maraming pagpatay. It's either saksakin, either barilin,
o pinapalo na lang ng 2x2 at inililibing ng mass grave. Okay? Kaya si Kadore, nung buhay pa siya, nakita ko na parang ito, mabigat na daladalahin niya yung nakita niyang pagpatay sa kanilang mga kasamahan or sa mga masa na pinagdududahan na informer ng gobyerno. Okay. Itong older brother niya, bakit dumating ang punto nga patayin? Kasi pinagdudahan na rin. At itong communist movement, titistingin nila ang loyalty mo. Kung ikaw kasapi, ipapaharap nila either nanay mo, tatay mo, kapatid mo. And I have come across many who have surrendered to the government. Mga bata na inutusan na patayin ang sarili nilang ama or ina. Oh, you can just imagine the trauma of that teenager na inuutusan na patayin ang ama at ina. Nangyari po yan, nangyayari dito sa Mindanao. At si Kadore, dumating ang panahon, dahil duda na talaga ang mga communist leaders sa mga espiya ng gobyerno, pinagdudahan ang kapatid niya para patunayan ni Kadore nga hindi rin siya pagdudahan kasi papatayin din siya eh. Nung inatasan siya ng communist leaders na patayin ang kapatid niya, wala siyang magawa. Kumuha daw siya ng kutsilyo at sinaksak ng ilang beses ang kanyang kapatid. At nung patay ng kapatid niya, inilibing nilang kapatid na una ang ulo pa gano'n, no? Nakalabas pa ang paa. Oh. Kaya ito na, nung nagkukwentuhan na kami ni Dory, damandam ako ang bigat ng kanyang konsensya at damdamin. Yung ganon, pinatay niya ang sarili niyang kapatid at yung mga nasaksihan niya na pinagpapalo na lang ang mga pinagdududahan o kaya sinasaksak, binabaril, nililibing ng mass grave. Okay, so mga 1999 hanggang 2001, naging spokesman ako dito sa Northern Mindanao, sa Cagayan de Oro. At dinala ko si Kadore, ini-interview ngayon sa media. At ito, ni-reveal ni Dory yung kanyang karanasan sa Operation Zombies or Ahos Campaign, na lalo na yung pagpatay niya sa kanyang sariling kapatid. At nung malaman ng sambayanan dito sa Northern Mindanao, nakon, maraming nagsulputan, tumawag sa Radyo Bombo, sa Radyo Agong, sa ABS-CBN na, kami sir, alam namin sir, may inilibing dito sa aming lugar. Mga 10 o group of mass graves, naglabasan na. Tapos, ang hiling na kung pwedeng mahukay para yung mga relatives, makuha nila yung bangkay. So, ang trabaho ko na noon, puntahan namin yung mga reported na mass grave at tighukay kami ng mga pinatay na mga Pilipino nung panahon ng Operation Zombies or Ahos Campaign. Marami akong file nasa bahay namin. Naka-front page ako sa Inquirer, Manila Bulletin, Philippine Star. Naka-front page ako yun, nakahawak ng mga kalabera. Ano bang kuha ng kalabera? Tagalog ba yun? Bisaya? Bungo. Kalabera. Hinahawakan ko. Daming mga kalabera. Kasi talagang ang dami. Mass grave. Nahukay namin. Naka-front page. Hopefully, mahanap ko itinago ko yun. Okay. Nung mahukay namin ngayon, lalapit na yung mga relatives. Kasi, mabanggit naman kung sino yung mga pinatay. Nako, makita nila damit. Matagal pala na madugmok o ano ba yon, ma-decompose ang damit. Makikita, yan ang damit ng aking tatay, yan ang damit. Nako, umiiyak yung mga relatives. Anyway, pasalamat sila kasi nakuha yung mga kalansay.
at nilibing sa kanilang mga lugar. Yung wala nang nag-claim, ginawa namin, dinala na lang sa sementeryo, nag-invite kami ng pare, binasbasan, dinasalan, at nilibing pa rin sila mass grave doon na sa sementeryo. So, yung gano'n na pinaggagawa ko, isang araw itong, I think, Radyo Bombo, dahil malakas ang Radyo Bombo eh. Ini-interview nila ako tungkol doon sa pag-ukay namin. Nako, hindi ko alam. Ang Radyo Bombo tumawag sa Netherlands. Kinausap si Jose Maria Sison kasi sinasabi ko na ito utos ni Jose Maria Sison kasi siya ang founding chairman ng CPP and PNDF. So siya ang may utos. Nako, ang Radyo Bombo, tinawagan nila si Joma Sison. Mamaya pinag-usap kami, nako. Sa radyo, nag-away kami ni Joma Sison at ipinagdidiinan ko nga siya ang may responsibilidad sa pagpatay ng libo-libong Pilipino. Si Joma Sison naman, deny siya ng deny. Wala no, sabi ko, ikaw ang may kasalanan, umuwi ka sa Pilipinas, panagutan mo ito, ikaw duwag ka. Ganon, ang galit na galit ako kay Joma Sison. Ako after that, meron ng report na may utos, papatayin ako. And I believe Joma Sison at that time ordered my killing kasi nga ibinubulgar ko yung kanilang ginawa. So, ano ko ng aking mga commanders na Johnny, huwag kang masyadong maglalabas dahil galit na ang komunista sa iyo. That was mga year 2000 o 2001 na siguro. So, yun na, mainit na usapin na si Colonel Macanas papatay ng mga NPA. Nako, may tumulong sa akin. Dito sa Misamis Oriental, may governor noon, si Governor Vicente Dongkoy Imano. Later on, naging mayor. Nung ako ang spokesman, mayor siya ng Cagayan de Oro. Sagsalita siya sa radyo, huwag niyong galawin, Bisaya. Paano pa pagbiya? Ayaw hilabti. Si Colonel Macanas, amigo ko na. Maayo na nga tao, ayaw hilabti. Huwag niyong galawin. Si Colonel Macanas, kaibigan ko yan, mabuti siyang tao. Ganun lang ang salita ni former governor, then mayor, Vicente Dongkoy Imano. Nako, nawala yung threat. Naniwala sila kay Mayor Imano. So, yan po, ang malungkot na pangyayari. Ang tanong, bakit maatim ng mga taong ito, sina Joma Sison, mga communist leaders, na iutos ang pagpatay sa thousands sa Pilipinos? Ay isa lang ang rason. Because ang kanila is godless ideology. Ang communism, walang paniniwala sa Diyos. Ang tingin nila sa tao para lang manok, baboy, na walang kaluluwa, walang espiritu. Ay di madaling patayin kaya parang manok at baboy. Yan ang delikado. Itong CPP, NPA, NDF na bumabagabag sa bansa natin for the past 52 years. Kailan kaya matatapos ito? Kaya ito na lang aking panawagan. Mga parents, please lang, bantayan nyo ang inyong mga anak. I-monitor nyo. Kung may mga anak kayo na nag-aaral na sa malayo, i-monitor nyo. Baka kung saan-saan na sumasali. Mga estudyante naman, nako, lalo na sa mga Metro Manila, sa mga syudad. Daming mga rally-rally. Okay, short lang. Paano nila nire-recruit ang mga kabataan? Ganito lang. I-brought out nila ang mga valid issues against the government. Ang daming mga valid issues. Corruption, yung poor delivery of services. Ngayon pandemic, nagugutom ang mga Pilipino. Kaya sinasamantala na nila ito para galitin ang taong bayan sa kakulangan sa gobyerno. Valid issues hanggang yung estudyante magiging galit na sa gobyerno. Pag makita na ng mga communist recruiters kung sino yung galit na estudyante, yun na, doon na nila tututukan hanggang yung galit na estudyante, hikayatin na nila na hahawak ng armas. Yung estudyante na pinapaaral ng magulang nasa syudad ba o nasa ang lugar, umakyat na sa bundok.
pagbalik bangkay na lang. Mabuti kung makabalik ang bangkay. So, yun po ang mga masasakit na katotohanan, masakit na kwento ni Kadori. But, hindi naman lahat malungkot. Pag iharap ko ang kanyang mga anak, at may 3 pa siyang adopted na mga anak, yung malungkot na Kadori, I tell you, biglang magiging maligaya. Hintayin nyo lang. Okay, so, announcement. Nung una itong pag-YouTube vlogging, ayoko, kaya lang na-convince ako ng aking youngest daughter, si Julie Krista, na later on, pag may pera na, monetization, makatulong ako sa mga nangangailangan. So that was my primary motive noon nga, sige, kung makapera, that's good. But now, bahala nang walang monetization. Kaya hindi ko na hindi ko na ina-after kung ilang oras na ba, 4,000 hours, wala na. What I am after now is you, kayong mga subscribers na yung mga feedback nyo nakakatabang puso na marami kayong natututunan, nai-inspire kayo, lalo na sa Word of God. Yun na. De baling walang pera kay YouTube. I will continue vlogging, sharing experiences para eye-opener, parang ganun. Sana bang mga shout out? Ito nga. So, kung darating ang monetization kay YouTube, salamat, makatulong tayo. But with or without monetization, patuloy po ang vlogging general kasi nakakatulong pala ako sa inyo. Shout out ang aking kumari Aurea Kenson sa Canada. Yung tungkol sa kwento ni Kadori, sabi niya, pare, sana maging movie, maging ipelikula daw itong kwento ni Kadori para eye-opener sa mga supporters ng communist movement. Sagot ko, sana nga. Okay. May nag-comment. Pare ito kasi yung kwento kapon, madre. Nabanggit ko na marami akong kaibigang pare, lalo na sa Mindoro. Ito na si Father Captain Pops Hernandez. Nakaibigan kong pare ito sa Mindoro. Ngayon, military chaplain na siya. Active na chaplain na. Nasa Isabela, 5th ID quarters as chaplain. So, nagpapasalamat si Father Hernandez na nabanggit ko yung mga kaparian sa Mindoro, lalo na si Bishop Kandig. I-shout out ko na rin ang aking kaibigan na pare, Father Philip Dimagiba sa Lawag City. Reservist naman ito, major. Okay? Kaya marami akong kaibigang pare at madre. Okay, Luisa Arvil. Yung dati kong estudyante, nabanggit din niya na habang kinakanta ko daw yung kanta ni Nora Honor, ng Mother's Day, I once had a dear old mother. Sabi ni Luisa, umiiyak daw siya. Okay? Then, si Salome Bello, sabi ni Ate Salome is maganda daw ang boses ko. Baka mamaya, ang vlogging general, kakanta-kanta na lang dito. Okay. So, yun lang po. Hintayin ninyo ang mga susunod pang mga parte itong kwento ni Kadori. Sa ngayon, medyo malungkot ba? But on the later part, I tell you, matutuwa kayo kung ano ang kinahinatnan ng kanyang 3 tunay na anak at 3 adopted nga mga anak. See you next video.